Ang ating kikilalanin, ang ating kikilatisin ngayong panghuling araw ng Ikaw na Ba? The senatorial interviews ay si Imee Marcos, mga kapuso. Siya po'y nag-aral sa Princeton University. Nagtapos po sa University of the Philippines College of Law. Ang kanyang mga naging posisyon po sa gobyerno, siya po'y kasalukuyang senador, naging kabataang barangay chairman, naging kinatawan ng 2nd District ng Ilocos Norte, naging gobernador din ng Ilocos Norte, mga kapuso. 91 batas na po ang kanya pong naipasa. The new Agrarian Emancipation Act, Expanded Centenarian Act, Self-Reliant Defense Posture, Revitalization Act, Philippine Creative Industries Development Act, Regional Specialty Centers Act, Amendment to Foreign Investment Act, Amendment to Public Services Act, Coconut Farmer Industry Trust Fund Act, mga kapuso. Mga advokasya po niya, pantay na minimum wage sa buong bansa, sahod ng mga magsasaka, Young Farmers Challenge, Young Creatives Challenge, mga kapuso. Pinapakilala po namin sa inyo, kasalukuyang Senador Imee Marcos. Ikaw na ba? Senador, magandang umaga. Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning sa inyong lahat. Natutuwa naman ako, pinapakilala pa pala ako after 50 plus years in public service. Nahihiya na nga ako, haba-haba na ng serbisyo. Ang dami yung ang dami Biglang yung naalala ko yung mga sinauna. kamotik na maubusan ng boses, ma'am. Sa sobrang dami, kayo po, siguro, simulan na natin sa sobrang dami ng gusto namin itanong po sa inyo. Simulan na po natin yung issue po dito po sa pagkain. Kayo po Vice Chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food. At noong isang kailan ba yan? Noong Lunes, no? Nagdeklara na po ng food security emergency para ho sa bigas. Ito ba nakikita niyong solusyon, ma'am? Para ho mapababa natin ang presyo ng pagkain, lalo na ho ng bigas, Senator. Ang talagang nagpapahirap sa taong bayan, lalong-lalo na ang pinakamahirap, 60% ng budget ng ating pinakamahihirap na pamilya napupunta sa pagkain. At ang bigas ay nakasentro dyan. Kaya't hindi ko mabintang hilo na kami sa pagsusunod sa DA. Alam ko mahirap ibagsak ang presyo, pero hindi importasyon ang solusyon sa pagbagsak ng presyo ng bigas. Ang alam ko, kinakailangan tulungan natin ang sariling atin, ang mga magsasakang Pilipino na hirap sa napakataas na presyo ng abono, ng krudo. At dahil dito, naibigay nga natin yung mga titulo ng libre sa ating land reform beneficiaries at sa wakas, wala silang utang. Kaya yan ang pagsisimulan natin, ma-scale up ang lokal. At kung kinakailangan naman mag-importasyon, labis naman ang kinikita. Alam ko naman sa Pakistan, alam natin ang presyo sa Vietnam, nasa 20 plus pesos lang. Hindi naman kinakailangan na umabot sa 59, 55 kung ano-ano. Hindi tayo gutom dahil walang pagkain. Nagugutom tayo dahil may iilang sakim. Masakit yun, pero katotohanan. May kumikita ho ba sa importasyon? Palagay ko labis-labis kasi kung tutuusin, kahit anong compute ko, nasa 35, kayang-kaya, may kita na sila doon. Nakiusap nga ang Pangulo, 3 to 5 pesos lang. Hirap na, kubang-kuba na ang taong bayan dyan. Kaya yung inflasyon, napakahirap talaga. Pero sa hunot dulo, pinapayaman lang natin yung mga Vietnamese farmers, Indonesian farmers. Ano kaya? Pagyamanin naman natin ang Pilipinong magsasaka. Ma'am, sa SWS survey na bago lang, 58% ng mga Pinoy ang nagsabi na hindi sila kontento doon sa hakbang ng gobyerno para tugunan yung mataas na presyo ng bilihin. Ano po ang kulang sa hakbang ng gobyerno at dapat pang gawin? Palagay ko kailangan ng solusyon, ng direksyon. Kasi nakakahilo, di ba? Una, binagsak nila yung presyo dahil binawasan yung taripa. Nagsimula sa 50%, naging 35%, ngayon 15% na lamang. Ang liit-liit na, hindi naman bumababa sa merkado yung presyo ng bigas. Ngayon, nagdeklara sila ng food emergency at
i-import daw ng sangkatutak tonelada ng bigas. Ang problema, anihan na. Kaya may kaba na naman ang mga lokal, dadagsain tayo ng imported rice, hindi na naman nila mabebenta yung kanilang ani. Kasi yung early harvest, ngayon, end of February, Marso, dadagsain na tayo ng local rice. Mamaya hindi na naman mabili yung palay sa bukid. Kawawa naman Pilipino. Ano ba yan? Ang timing nakaka-nervyos. Baka for election, aray ko po. Tingin nyo, Senador, dapat to, ibalik na ho sa dati na taripa, 35%. Yung binaba sa 15%. Bawiin na yung EO62? Bawiin na po yung EO na Well, sa palagay ko, may dahilan na talagang ibalik na natin. Hindi nagwo-work yung taripa. Talagang sinasamantala lang tayo ng ibang bansa at siguro may mga trader na talagang taking advantage nitong emergency. Ako'y talagang nangangamba dyan kasi kung ano-ano nang ginawa natin, may emergency, may NFA rice. Ang liit-liit naman nung aging stock ng NFA. Ilan lang yung 300,000? Palagay ko nasa 10 o 12 days lang yata na supply yan. Ang lakas-lakas natin kumain ng kanin. Ang konti-konti noon, kaya yung 29 pesos na sinasabi, hindi rin magtatagal. Pero, ayan, sa kabila ng lahat ng sinabi ko, kung maayos sana yung budget natin, yung mahiwagang budget ng 2025, abay sana masubsidize natin, lalo sa ating pinaka-marginalized sectors, ang bigas na tuloy-tuloy, mababa ang presyo, nasa 29, ayan, nasa 35. Yung katanggap-tanggap, hindi naman yung hindi makatarong 60. Okay. Sa kuryente naman tayo. Sige, Kuryente. Lahat na tumataas, pati singil sa kuryente. Pag kayo naging nabalik Sa Senado. Madam Senator, ano po ang pwede nating i-introduce na panukala pa o dagdag sa mga batas na umiiral dyan para mas mapababa po natin ang presyo po ng kuryente, maging abot kaya po? Yes, syempre, eto na naman tayo. Talagang alam natin na sinasabi nila yung systems loss daw ng mga kapalpakan na electric companies, ipasa daw sa consumer. Wag naman, bakit naman yung kapalpakan sasagutin pa ng consumer? Napakalupit naman. Kapag nag-overcharge sila, nagsosoli ba sila? Sinusuklian ba tayo? Hindi naman. Kaya para maibaba, ang sinasabi ko nga, dapat premyohan yung mga ahente na medyo nakakabawas ng systems loss. Ganun din yung ating mga nagpapa-jumper, nasa kumpanya pa pambihira talagang buhay to. Kaya't yun nga, yung sa kuryente dapat tignan natin ng maigi at yung VAT, yung sinasabi natin yung VAT, bawasan yung VAT kapag kinakailangan at lumulobo talaga yung presyo galing abroad. Yan ang problema. Ang bigat din ng VAT Kung mabigyan ng kapangyarihan ng ating Pangulo na bawasan yung 12%, malaking bagay sa atin lahat. Yung bang systems loss, ma'am, hindi na pag-usapan sa kasalukuyang Senado ngayon? Hindi ba nasilip yan? Kasi nga, marami na nagsasabi, dapat hindi kinakarga sa mga consumers po yung systems loss, ma'am? Naku, sinabi mo, Joel, ba't naman natin pananagutan yung kanilang inefficiency? At yun nga, napapag-usapan namin at lahat kami sang-ayon na wag nang ikarga sa consumer yan. Ang bigat-bigat na ng ating pasanin. Tapos, ang nangyari to sa amin sa Ilocos talagang antindi ng overcharge. Mabigat ang overcharge. Alam naman natin yung overcharge ng NGCP, ng Meralco. Nako, pahirapan pag sinole, di ba? Ang tagal-tagal bago ibigay sa consumer ulit kahit na overcharge ng bonggang-bongga. Okay kayo doon sa nuclear energy, ma'am? Okay naman yung nuclear energy, pero alamin natin ng maigi kasi eto nga, maraming nagsasabi na hindi na daw pwede yung Bataan. Pero ang alam ko, inaaral ng maigi yan ng Russia, pagkatapos yung mga Koreano rin nag-volunteer. Tignan natin kung talagang angkop sa atin yan. Pero para sa akin, palibasa galing Ilocos Norte ako, ang alam ko, marami na tayong mas safer alternatives. Kumbaga, andyan yung mga solar, na napakamura na ng solar panel ngayon, hindi na siya silika. Pagkatapos may wind energy na bagay sa ibang isla, hindi lamang Ilocos yan, nasa Pulilio na yan, mayroon na rin nakikita natin dyan sa Guimaras, kaya talaga yan, bagay sa Pinas yan, lalo na sa Mindanao, kung saan ang tindi ng problema ng kuryente.
Ma'am, sa issue naman tayo ng produktong petrolyo. Ayan, mayroon na naman tayong paggalaw niyan by Tuesday. Every Tuesday yan eh. May pagbabago ba o may magagawa ba ang Kongreso? Bakit takot galawin ang oil deregulation law? Baka may kailangan tayong provision doon na galawin para masigurado natin na mapapababa ang presyo ng produktong petrolyo or tayo ba'y hostage na sitwasyon dahil dependent tayo sa oil imports? Yes, talaga naman. Aminin natin na dependent tayo sa oil imports. Kaya ako, talagang naniniwala ko, kailangan na mag-develop tayo nitong renewable energy. Damihan natin itong solar, wind at iba pa. Meron na rin tayong geothermal na sarili natin. Palawakin pa rin natin yan, mag-invest tayo. Pero ang katotohanan, para sa mga renewable energy, intermittent. Ibig sabihin, hindi tuloy-tuloy. Hindi siya 100%. Pag walang araw, edi syempre, tigil na yung solar. So, ang kinakailangan gawin dun sa oil importation, unang-una, mag-government to government tayo kasi talaga yung mga dambuhalang korporasyon ang talagang kumikita. Dati nung panahon ng ama ko, talagang ginagawa yan, kausapin ang mga karatig bansa, ang Malaysia, Indonesia. May mga oil yan baka pwedeng kausapin ng maigi na tayo-tayo na lang ang mag-usap at bagsak ang presyo. Doon sa oil deregulation law, sa totoo lang, talagang mahirap ngayon kasi, very volatile ang presyo. Isipin mo, parang lokohan nung 2 linggo makalipas, sabi 3.25. Ang itataas, 3 pesos 25. Tapos tuwan-tuwa ako, nung sumunod na linggo, sabi, babagsak na ang presyo. Nako, excited lahat ng mga tuwa ng barkada ko. Abay, 20 centavos ang binagsak. Ano to? Nakakahimatay. Pero kung nasa tama sana yung budget ng 2025, ang kulit ko, no? Kung dakilang Ilocanong paghawak niyan, abay sana may pera tayo na isubsidize ng kaunti pag lumobo, lalo na sa mga marginal consumers. At babalik na naman ako dun sa VAT kasi pag binagsak yung VAT, nasa 6 pesos ang bawas. Kung tanggalin yung 12%, kung kalahati man lang, o di 3-4 pesos yan, malaking bagay. Opo. Habang hindi pa nagkakaroon ng solusyon yung mga binabanggit natin, ano po. Ngayon linggo na ito, merong pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper at saka sa mga operator ng mga public transportation. Fuel subsidy. Tama. Opo, fuel subsidy kung tawagin natin. Sa tingin nyo ba dapat magpatuloy po yan o dagdagan pa po natin yan? Well, hindi first time to nagkaroon ng fuel subsidy. Nabibigay na ang Department of Agriculture noon ng fuel subsidy sa mangingisda, 3,000 pesos. Kaya lang, nagkakagulo sa ating listahan. Nung DOTR, nung panahon ng COVID, nagkaroon rin ng fuel subsidy. So talagang namimigay kapag emergency situation. Yun nga lang, eto nga, kinakailangan siguro ayusin yung pamimigay. Tulad ng lahat ng ayuda, hindi ako kontra sa ayuda, pero nauuwi sa listahan na kung minsan napupolitika at yung iba naman nakakalimutan samantalang sila naman talaga nangangailangan. Talagang awang-awa ako sa mga mangingisda. Sila nangangailangan yan talaga pagkat alam natin yung crudo, yung diesel, halos pareho ng gasolina at sila ang pinakamahihirap sa ating lipunan. Pero yung transport subsidy, okay siguro yan sa ngayon. Pero siguraduhin natin na can afford tayo na tuloy-tuloy dahil yung budget natin kung saan-saan nauwi. Palalawigin natin yung issue tungkol sa ayuda. Nabanggit na rin ni Senadora yan. Alamin natin na ano pa bang mga ayuda ang kailangan natin ibigay kung kailangan natin magbigay pa. Dami na ayuda Dagdagan pa ba natin? Ayuda pa more. Naku, talaga. Mamaya ma'am, isasalang namin sa inyo ang tanong na yan. Ang ikaw na ba, the senatorial interview sa Ibuling magbabalik makalipas mo ilang mga paalala. Oras po natin, 16 na minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Standby! Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.